Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa mga nakatune in. Paki-text mo nga ang going live. So, kaya lang po nakalimutan ko. So, live nga tayo. So, ano po yung live natin ngayon? Mag-lecture po tayo. Dahil lang po ang mensahe, no? Mag-sharing daw ako. Last Thursday, last week, nung punta kami sa Manawag for the month of June. August po. At nagsimula na nga po agad nung Sabado. Anyway, ulitin ko lang naman po nung Sabado, so sa mga nakarinig na po sa inyo, nadinig nyo na to. Pero baka may dagdag. Sa mga bago po, ito po ang lecture, no? Actually, this will be mostly manggagaling sa Biblia. Then ipapaliwanag ko po sa inyo ng malalim. Okay? Para maliwanagan tayo, maniniwala kayo, pwedeng mabago ang buhay. Okay? So, sa lahat po sa atin, yuko po tayo. Panginoon, pasiyan mo kami ng talino, unawa. Bigyan mo kami ng yung Espiritu Banal para kaisipan mo at salita mo lalabas sa aming bibig at ang puso namin buksan mo para tanggapin ang mga aral. Amen. Okay. Hindi na po tayo nag-sign of the cross kasi po may mga iba ang religion. So, in respeto po sa kanila, pero pwede kayo mag-sign of the cross kung gusto nyo. Pero kung Katoliko kayo at saka iglesia kayo, katulad ni maganda po yun. Ha? Okay. So, ito po. Magsisimula po tayo. Actually, ulit na po ito. Okay na po? Una po kayo. Mula po sa libro ng Mateo, Kabanata 6, versikulo 9 hanggang 13. Ano po ang nilalaman nun? Tinanong si Kristo, Kabanata 6, kung paano magdasal. Ito ang sagot po ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, papasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Yan po ang sagot niya. Yung po ang pagdarasal na gagawain ayon kay Kristo mismo mula sa libro ng Mateo, Kabanata 6, versikulo 9 hanggang 13. Okay? So, dinadasal natin yan. Marami sa atin nagdadasal, lalo na yung nagro-rosaryo, nagdo-novena, mga Katoliko. Yung ibang relihiyon, medyo hindi po yung ganun karami magdasal ng Ama namin. Pero, himayin natin. Kasi po, binabasa naman natin ang Biblia. So, next po. Paano ito makaka-apekto sa atin, sa buhay natin? Diyan na po may bata. Natuwa. Kung alam natin ang ibig sabihin nito, tayo po, tayo po ay makikinabang ng gusto, tama. At si Kristo mismo, ang Ama mismo, ang makikinig sa atin. Kasi karamihan sa atin, lip service. Sinasalita lang, pero hindi sinasa puso. Kasi hindi nga naiintindi. Atin po intindihin. Ama namin, sumasalangit ka sa sambahin ang pangalan mo. Si Kristo po may sabi. Alam natin, si Kristo. Meron dito si Kristo, pangalan niya. Si Kristo mismo ay anak. Tama po? Pero hindi na sinabing ama ko. Hindi niya sinabing ama ni Kristo. Anong sabi niya? Ama namin. Yan ang pagtawag mo. So, anong ibig sabihin mo? Pinapaalala at pinatutunayan ni Kristo na lahat tayo ay anak ng Ama. Pero bakit hindi mo nasasabi? Kasi may guilt feeling tayo. Nahihiya tayo. Dahil sa mga pagkakamali natin, sa kasalanan natin, kakulangan natin, kalabisan natin, nahihiya natin tanggapin na anak ka ng Ama. Kasi kung hindi pala yun ang ibig sabihin ni Kristo, di sana sinabi niya, Ama ko, o Ama ni Kristo. Hindi sabi
namin. Ito ang dadasal niyo, Ama namin. Tayong lahat. Tama? Sumasalangit ka. So, nasa langit. Di ba? So, hindi yung ama mo. Hindi. Yung amang nasa langit. Yan yung sinasabi niya. Nakuha niyo? Kasi lahat tayo may ama. Wala kang ama, hindi ka tao. Di ba? Pero malinaw na malinaw yung ama sa langit. Kaya minsan may kausap ako. Yung tatay niya daw patay na, kaya dalawa na daw yung ama niya sa langit. Mali! Mali. Isa lang ang ama mong sa langit. Yung ama mo dati sa lupa, namatay na. At yung kayang kaluluwa, bumalik na sa ama. Nakuha niyo? Kasi lahat naman niyang pinahiram lang. Okay. Hindi na niyo. Kaya huwag niyo sasabihin, dalawa yung ama niyo sa langit. Naloko na kayo. Diba? Isa lang ang ama na nasa langit. Okay. Maraming naghanap ng makapangyarihan at lihim na pangalan ng Diyos. Kasi makapangyarihan daw yung pag alam mo ang lihim na pangalan ng Diyos. Tama? Pero hindi niyo alam, sinabi na ni Kristo, hinayag na niya ang pangalan. Anong pangalan na sasambahin mo? Sambahin ang pangalan mo. Anong pangalan? Ama. Ama. Para lang kayong tanga eh. Para ano pinaghahanap yung mga pangalan. Pag kung ano-anong pangalan ng sasabihin ninyo, hindi kayo kikilalanin. Paulit-ulit kong sinasabi, Angel, pangalan tatay mo. Pangalan ng tatay mo? Ha? Nakasagot. Ha? Rex, subukan mo ang tawagin. Rex, alis na ako. Ha? Rex, andito na ako. Ano gagawin sa'yo? Batok, malamang. Sino pa mag-ama rito? Wala nang mag-ama. Rex, sabihin sa'yo niya ano yun? Ha? Batok. Batok. Tama, mali. Kayo, wala yung ama nyo. Subukan nyo sabihin nyo. Sa pangalan niya. Batok, abutin nyo. Di ba? Di ba? Ikaw, pangalan tatay mo. Alejandro, bakling po ako. Batukang ano? Bakit bis na hindi ka gulpi? Gugulpihin ka na. Tama? Ang tawag mo, Papa, Mama. Papa, Daddy, ano? Papa, bading po ako. Maura ka mo. Kasi, tinawag mo siya sa ama eh. Naintindihan nyo? Kaya tama si Kristo eh. Huwag nyo lang tawagin siya sa pangalan na hinahanap mo. Tawagin mo siya yung relasyon bilang ama. Nakuha nyo? O, di ba? Rex, magpo-boyfriend ako. Baka hindi ba ito abuti mo, gulpi? Tama, mali. Ano tawag mo? Papa? Daddy? Daddy, may bisita po ako mamaya. Maunawaan ka pa, di ba? Batok pa rin. Pero nakita po ninyo, pag nagdasal kayo sa ama, huwag nyo nang hanapin kung ano yung lihim na pangalan. Dahil sarili mo ang tatay sa mundong ibabaw, hindi mo pwedeng tawagin sa pangalan niya. Dahil special. Ano kaibahan? Pwede ba tawagin tatay yan na kapitbahay mo? Tito, bilang paggalang. Di ba? Pero may mga iba sa akin, tawag sa akin, Daddy. Pinapayagan mo naman, kala kayo, gusto niyo. Gusto nga punin eh. Pero natutuwa naman ako, pag tinatawag naman nila ako, di naman ako, baka naman lahat kayo, tumawag sa akin, Daddy ha. Wala ko lang naisip ha. Paano kung maganda, Daddy? Hindi ko mga tumatawag sa akin, Daddy ha. Yan yun. So, naintindihan ninyo, ama ang tatawag mo. Kasi isipin mo, tama ba sinasabi ko? Hindi. Tama. Hindi mo pwedeng tawagin ang ama mo sa lupa na pangalan niya. Kasi espesyal yung relasyon niyo bilang ama at anak. Ginawa ng Diyos yan, no? Liwanag ni Kristo. Espesyal kayo sa ama na nasa langit. Huwag ka mahiyang tawagin siyang ama.
Pero guilt na eh. Yan ang problema eh. Sa ating buong pag-inilay-nilay, dito lecture na ito, malalaman nyo kung bakit kayo hindi nyo kayang sabihin yung totoong kahulugan ng Ama na nasa langit. Next. Kasi hindi nyo nga alam eh, palagi. Mapasa amin ang kaharian mo. Oh, di ba? Linaw-linaw. Swapang natin, no? Mapasa atin ang kaharian ng Diyos. Di ba? Pero bakit hindi napapasa atin? Alam niyo bang sa kaharian ng Diyos walang problema? Tama. Walang sakit. Walang kahirapan. Walang inggitan. Walang problema. Di ba? Totally. Sino gusto pumunta na doon? Gusto ba? Isa lang. Oh. The rest sa atin, wala. Isa lang. Pero kasi hindi mo naman kinakailangan mamatay. Kasi yun ang iniisip nyo eh. Para mapasamin ang kaharian mo ng Ama. Langit yun. Kailangan mamatay ka muna. Mali. Paano mong makukuha yung kaharian? Paano mapapasa atin ang kaharian ng Diyos? Sundin ang loob mo. Ano yung loob mo? Sundin yung utos niya. Dito sa lupa. Dito mo gagawain sa lupa. Dito mo susundin yung mga pinag-uutos niya sa lupa. Dahil para pagdating sa langit, automatic na yun. Hindi ka naman papasok doon, hindi mo ginawa sa lupa. So sa mga tuwid, kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, yung kaharian niya, nandito ka pa lang sa lupa, lahat ng biyaya, wala ka problema. Wala ka sakit. Wala ka utang. Parang nabuhay tayo lang, may utang. Para hindi ka tao kung wala ka utang. Kasi hindi ka naman may utang na pera, ang mas marami utang na loob. Kasi marami sa atin nakagawa ng kabutihan na hindi kayang tayaran. Tama? So anong gagawin mo? Hindi mo kailangan mamatay. Kaya isa lang nga eh. Oh. Siya lang ang may gusto mamatay. Sige, mamaya, pwede na. Pero magpapagamot yan ng may sakit. Oh, diba? Hindi, katotohanan, hindi rin. Pero sa mga tweet, pwede naman palang mapasa atin ang kaharian ng Diyos. Sundin mo lang yung kalooban niya. Sundin mo lang yung utos. Yan ang unang dahilan kung bakit di mo matawag ang Ama na Ama. Na special na relasyon natin bilang Ama at Anak. Dahil si Kristo na nabubuhay, kalooban mo lang aking Ama. Kalooban mo lang Diyos ang aking gagawin. Eh, yung marami sa atin, kalooban ng kapitbahay mo ang pinaggagawa mo eh. Tama po ba? Chismis. O, next. Gano'ng kayaman ng Diyos? Sabi niya, bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw. Tayo, pamilyar tayo, isang kahig, isang tuwa. Ano ibig sabihin nun? Trabaho ka, gastos ka, wala ka na uling pera. Trabaho ka, gastos ka, ubos na uli yung kinita mo. Pero gano'ng kayaman ng Diyos? Gano'n siya kayaman? Bigyan mo kami ngayon. One time, big time, ngayon. Ng aming kakainin sa araw-araw. Ano ibig sabihin ng araw-araw? Magmula ngayon, kung kailan ka naniwala sa Diyos, yung totoong dasal na sinabi ni Kristo, kung naniniwala ka, ibigyan ka niya. At sa habang panahon. Hindi mo kailangan magpakahirap. Yung problema, parang kayong tanga eh. Na kahit sa tuwa pinaniwalaan yun. Diba? Ang hirap na ng buhay ngayon, dati yung 3-in-1. Pagkakaintindi nyo sa 3-in-1. Yung 3-in-1, may kape, may asukal, may gatas. Ngayon po iba na, ang 3-in-1, isang sachet, tatlo yung nagati-hati. Tama ba? Ang tabang na eh, no? Tatlong tasa, isang sachet. O, tama mali. Totoo yun. Eh, paano ayaw nyo maniwala dyan? Kung anak ka ng Diyos, hindi ka kailangan mag-isang kahit isang tuka. Kasi, kung naninibigyan mo kami, Ama, ngayon, one time, big time, ng aming kakainin sa araw-araw, hindi ka magugutom. The moment na sinabi mo yan, na totoong hinihingi mo sa ama mo, palagay ko yung ama mo, kayo ba, ikaw, Rex, kasi kayo lang kami. Hayaan mo ba magutom ang anak mo?
Pero yung ibang mahihirap, gusto mo siyang tulungan, pero gusto mo lang. Pero, kasi yung anak mo, pag sinabi, Ama, bigyan mo naman kami ng kakanin sa araw-araw. O, di ba? Yung asawa niya, yung anak niya, yung ako mo, bibigyan. Di ba? Tama kayo. Anak ko yung humingi eh. Papaano kung imbis na ama ko ang gamitin mo, Diyos ko? Eh, sino ba yung ama? Yung Diyos din. So, iniiba mo lang yung titulo. Matigas ang ulo. Gusto niyang baguhin, pero si Kristo mismo tinanong, paano po ba magdasal? Ano po ba mabuti? Ito ang sabi ni Kristo, hindi naman yung sinabi, Diyos ko. Gusto niya ipaalam sa atin ang relasyon ng ama at anak. Pag sinabi kasi Diyos, titulo yun eh. Nakuha mo? Titulo yun. Hindi katulad ng ama at anak, relasyon yun eh. Nakuha niyo? Parang doktor ama, di ba? President ama, titulo yung ginagamit mo. Diyos ama, titulo yun. Di ba? Kaya meron Diyos anak eh. May Diyos Espiritu Santo sinasabi. Titulo yung Diyos eh. Pero yung ama, relasyon yun. Ng ama at anak. Tama? So, hindi nyo na nauunawaan yan, bigyan mo kami ngayon ng aming dakan. Pag sinabi mo yan, sigurado, hindi ka na magugutom. Ang pangangailangan mo lahat sa araw-araw. Ang lino eh, araw-araw. Eh ako, naniniwala ako kay Kristo, kaya hindi naman niya yung bibig kasi, kundi naman totoo yan. Tingnan niyo ako, hindi naman ako naghihirap eh. O, kayo mga luma na, di ba? Tayo, sa kapila pa tayo nagsimula eh. Garahing maliit lang eh. Gusto niya magpatayo tayong araneta? Kasi laki, ibigay na lang natin pabahay sa mga mahihirap kung gagastos tayo. Maging practical tayo. Maraming walang bahay. Di ba? Kasya naman tayo dito. Hanggang kasya tayo dito, i-prioritize natin ang ating biyaya. Tama? Ganyan. Next. So, mayaman ng Diyos ha. Isang kahig, bubuhay na. Ba't kaya mali ito? Ikaw mapalaki? Ba't lumiit? Ganyan talaga. Okay. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Ba't mali ito ate? So, baguhin natin. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Wala kang biyaya sa Diyos hanggang hindi ka nagpapatawad kasi para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. From 9 to 13 yun ang sinabi. Pagduktong sa 14, ito sabi, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Kung hindi ka rin pinatawad ng Ama, wala kang biyaya, galit-galit kayo. Nakuha niyo? So, halimbawa, pinatawad mo na siya, galit pa rin siya, problema niya, hindi mo problema. Ang mahalaga, pinatawad mo na siya. Nakuha niyo? Yan yun. Kaya ang taong nabubuhay sa galit, wala rin biyaya. Patawarin yun. Para kayo lumaya. Kasi hindi mo nga makukuha yung mula umpisa hanggang huli. Nakakuha po ninyo. Next. At huwag mo kami ipahintulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. So ngayon, lahat yan nagsisimula ang problema sa tukso. O tukso, layuan mo ako. Tandaan niyo yung kantang yun? Panahon ni Eva at Adan, may tukso na. Sinukso ng ahas si Eva. At si Eva naman katukso kay Adan. Kaya nagkaloko-loko na ang sanlibutan. Tama? Miski si Kristo, tinukso ng demonyo nung 40 days fasting niya. Tigil mo na yan, sa akin ka maniwala, bibigay ko sa iyo lahat ng karya ng mundo. Sinabi ko sa kanya, tingnan mo, anong sabi ni Kristo? Huwag mo akong tuksohin. So, hindi siya nagpatukso sa demonyo. Pag hindi ka nagpatukso, iaadya ka sa lahat ng masama, hindi ka mapapahamak. Sa ngayong mga bagong buhay, tayo'y palaging natutokso. Tulad ng ano, may lumabas na bagong cellphone. Tuksong-tukso ka. Gusto mong bumili. Halagang halos 100,000. Samantalang ang sweldo mo, minimum
Pero dahil yun ng uso, tuksong-tukso ka. Bumili ka ngayon. Ngayon, baon na baon ka sa utang. Di ba? Natukso ka eh. So, ang ending, naging masama ka. Pwede ka magnakaw, pwede ka mabaw sa utang, pwede ka walang makain pamilya mo, naging masama ka. Kasi natukso ka eh. Lahat tayo gusto magkakotse. Natutukso ka. So mapapasama ka, bakit? Hindi ka pala marunong mag-drive, nakabili ka ang kotse. So kukuha ka ngayon driver, swelduhan pa. Wala ka palang parking. So problema na naman. Saan ka pa parking? Hindi mo alam, taon-taon may rehistro. So problema na naman. Natukso ka lang eh. Di ba? May insurance. Higit sa lahat, ang gasolina, taas baba. So, hindi mo alam, ginagasolinahan pala. Natukso ka kasi habang nasa jeep ka, nasa bus ka, nakatingin ka sa labas, nakikita mo yung mga may kotse. Pasipol-sipol. Bakit sila pasipol-sipol? Kasi wala na silang makain. Sipol na lang. Samantalang ikaw nasa bus, kumakain ka ng mais na binili mo sa EDSA. Sila sumisipol na lang. Ba't sumisipol? Kasi traffic. Pag traffic, malakas sa gasolina. Ikaw kahit matraffic maghapon, may libreng sakay. Eh, natukso ka, taka ka eh. Sorry po sa word. Pero yun talaga yun eh, nabobo ka. Natukso ka eh. Tama po ba mali? Di ba? Natukso tayo. Maganda bahay mo, maliit kayo, sama-sama kayo. Pagdating na uwihan sa hapon, galing sa eskwela, sa trabaho, lahat kayo nakikita mo. Kung tulog na isa, nakikita mo. Pag may ginagawa ang isa, nakikita mo. Pag naliligo yung asawa mo, kinikita mo. Maliit na yung bahay. Di ba may ganon? So, natukso ka sa malalaking bahay. So, kinakailangan mo mag-overtime, halos hindi ka na makauwi. Yung mga anak mo, tigil-tigil sa kwarto, hindi mo na nakikita ang tulog. Kasi pagdating mo, gabi na, tulog na sila. Samantalang yung bahay yung dating maliit, kahit sila tulog, kita mo. Kasi tabi-tabi lang kayo eh. Kung sa inyong komidor, alam niyo yung komidor, yung kain na. Andun din yung sala. Tinitiklop lang yung lamesa, yun naman ang sala. Pag gabi na, hindi yung tulugan, lalatagan na lang. Inatukso ka, bumili ka ng malaking bahay, hindi na kayo nakikita-kita. So yung pamilya mo, magandang tirahan, pero wala na yung pamilya mo. So manatili ba tayong mahirap? Hindi. Manatili tayong naniniwala sa Diyos. Kasi kung danadasal mo, huwag mo kami ipaintulot sa tukso. Iadya mo kami sa masama. Hindi lahat ng maganda para sa atin. Tukso yan. Kung bakit hindi nyo nakukuha, alam ng Diyos, mapapasama ka. Kasi dinadasal mo yan eh. Ilayo mo kami sa tukso. O bakit mo kukunin yan? Mapapasama ka kaya hindi mo binibigay. Naiintindihan nyo? Pwede mo naman ipilit. O yun, dumating yung panahon, nagkabahay ka, nagkakotse ka. Nakakuha ka ng bagay na against ang langit. Pinilit mo eh. Paano mo pinilit? Pinilit mo mangutang. Talagang nangutang ka ng todo. Wala kang pakialam sa interest. Wala kang pakialam sa pinipirmahan mo. Ako lahat ng pinipirmahan ko, binabasa ko, tsaka nagdadasal ako sa Diyos na bigyan mo ako ng talino. Maintindihan ko. Kasi lahat yan, pagpuso. Diba? Ako daw naniniwala sa talino ko. Bago ako bumaba, nagdasal ako. Bago ako magsalita, nagdasal ako. Bago ako magsalita, nagdasal ako. At patapos ang salita ako, magpapasalamat ako sa Diyos. Dahil hindi ako natukso sa pagkakataon magsalita ng bagay na pang sarili. Nakuha nyo? Kasi lahat ng bagay nakakatukso. Dahil magmula sa panahon ni Eva at ni Adan, nandun na ang tukso. Sa panahon ni Kristo, tinukso si Kristo. Tinukso si Judas. Di ba? Tinukso yung mga yan. Si Kristo nagtagumpay sa tukso. Si Judas hindi. Kayo. Kailan kayo huli na tukso? Lahat tayo natutukso. Kaya nagdidesisyon tayo na tayo ay napapasama. Tama?
Pag naging masama ang problema mo dahil ang dahilan ng problema mo, inatukso ka sa mali. Ako, ano? So, yun na. So, sana po, ang Ama namin para sa akin, ang pinakamagandang dasal na si Kristo mismo ang naibigay. Hindi yung kinakailangan magpalipat-lipat ng reliyon kung naniniwala kayo sa Biblia na nakabatay kay Kristo aral. Intindihin nyo lang na ang Ama ay anak tayong lahat. Hindi nagpapatawag ni Kristo namin kung hindi naniniwala si Kristo na lahat tayo ay may karapatan bilang isang anak ng Ama ng Diyos na nasa langit. Kailangan lang natin maunawaan, natin intindihin ang bawat word, bawat sentence, bawat paragraph, the whole dasal na tinuro ng Kristo. Maraming salamat po. Magandang araw sa lahat. Yuko po tayo, Panginoon. Sana may sa buhay namin ang mga bago-bago. Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos ko. Aming Ama, kinikilala ka namin bilang aming Ama na nasa langit at kami na mga anak mo na nabubuhay sa araw-araw sa biyaya. Maraming salamat.